Anyways, ganap nga, ay maaga nga akong nagising at may lakad nga ako ngayon. At syempre, hindi na ako mahinhin. Naksyuta. Ang una ko ang ginawa ay naglagay lang ako ng mga concealers at napapansin ko nga na napakarami ko ng dark spots. Mabilis ang pagme-makeup na nga lang tong gagawin ko dahil nga may schedule ako ng punta sa dentist ko ngayon. Tulog pa nga si Bebo ng mga time na to, kaya naman naisipan ko na magpasama na lang sa isa kong kaibigan. At ngayon ko lang din napansin na hindi na naman pala ako naligo ngayong araw. Katapos ko ang mag-makeup ay nandiyan na nga rin si Ate Keng, kaya naman mabilisan na lang ako nagpabango gamit nga itong free siya ng Mystery Scent. Fruity na floral yung amoy nito at talagang naman 3 to 5 hours ang tinatagal, depende pa rin sa'yo. Ay nako, sobrang expensive mo dito girl, kaya subukan mo na rin. After that ay lumabas na nga rin ako at sa mga nanghihingi pala ng update dito sa saging ko, malapit na siyang mahinog at malapit ko na yung harvestin. At kung malapit ka lang dito sa bahay namin, parang awan nyo na, wag nyo naman balibagin. Nandito na nga pala si Mami Keng at thankful talaga ako dito dahil kapag ka nga puyat si Bebo, ito nga yung nakakasama ko. Bali, pinag-drive nga ako ni ate papunta nga dito sa Malolos, Bulacan. Dito yan sa may BHM Dental Clinic kung saan nga ako nagpapaayos ng ngipin. Dating ko nga dito, ayan dito na nga si Doc. At syempre, sa lahat nga ng mga nagre-request sa akin, ang gusto nga nila ay ipatrim ko nga itong veneers ko. Kaya naman agad-agad ay nagpa-schedule nga ako kay Doc at ang sabi ko nga sa kanya, gusto ko nga patrim ng konti. Kala ko kasi ay magiging bagay ko nga yung vanity teeth, pero ilang linggo nga ay napapansin ko, Diyos ko, may lupa akong dagis. Alam niyo ba guys, na napakabait nitong dentist ko na to at talagang mga napakagaan nga ng kamay. Actually, halos lahat nga rin ng mga kaibigan ko sa Pampanga, sa kanila ko na nga inire-recommend dahil ang galing-galing niya talagang gumawa. Nung matapos nga ni Doc i-trim itong ngipin sa harapan ko, pina-adjust ko na nga rin yung lower braces ko. At tama kayo ng rinig, naka-braces pa nga itong ilalim ng ngipin ko dahil hindi pa nga sila halos pantay-pantay. Ang bilis talaga gumawa nitong si Doc, siguro inabot lang din ng mga 15 minutes. Bago nga ako umalis dito, pina-check nga muna sa akin ni Doc kung okay na nga daw ba yung size ng ngipin ko. Nagustuhan ko na nga at feeling ko nga naninibago lang talaga yung tao sa akin kasi nasanay nga sila na naka-braces ako. Fast forward, pagkatapos nga nun ay lumabas na nga kami ni Mami Keng at pinuntahan na nga namin itong sasakyan niya na pinark nga namin dito sa harap ng Kapitolyo. At syempre, dahil hindi pa nga kami kumakain ay alas 3 na nga to ng hapon nung nagkaayaan nga kami na magpunta nga dito sa may Bib. Actually guys, matagal na nga tong resto na to pero bagong lipat lang sila dito at yung owner nga nito ay isa nga rin sa mga kaibigan namin. Kaya naman nag-e-expect kami ngayong araw na malilibre kami sa pagkain. At dahil ngayon pa nga lang ulit ako napunta dito sa bagong lipat nga nila na lugar, chinek ko na nga muna at nag-tour muna ako. In fairness, maganda yung CR nila. At higit sa lahat, powerful ang lababo, naksyuta. Maya nga, inaisipan na nga namin umorder ni Mami Keng at yung in-order nga namin ay mga ribs. Pero Diyos ko, kanino naman kayang ribs to? Ba't sobrang laki? Actually guys, hindi namin in-expect na ganito kalaki yung dadating sa amin kasi napakamura lang niya. Napakalaki nga talaga at kahit magsanib puwersa kami ng buong pamilya ko, hindi namin yan mauubos. Hindi nga lang ribs ang naglalakihan sa kanila dahil malalaki rin ang kutsara at tinidor nila dito. Meron pa nga in-order si Mami Keng at tuwang-tuwa nga ako sa itsura dahil first time ko lang makakita ng sisig na ang flavor ay pasta. Ay, basta sisig pasta nga ang tawag nila dito at nung tinikman ko nga ay shit. Red horse na lang talaga ang kulang, naksyuta. At yun nga, fast forward, pagkatapos nga namin kumain, ay nag-bill out na nga kami at kailangan ko na nga umuwi dahil namimiss na ako ni Bebo. Uy! Pabalik-balik nga itong si Mami Keng, kaya naman pala, pina-take out niya nga yung mga ribs na natira namin kanina. Pero syempre, hindi ako papakabog. At after nga noon, nagsabi nga ako kay Ate Keng na uuwi na ako at alam nyo naman, bawal mahamuga ng mga buntis. Charis! Na-touch nga ako dito kay Bebo dahil malayo pa lang ako, sumasalubong na siya. Kaya pala, hindi naman pala ako ang gusto niya makita. Hinihintay niya lang yung ribs na tira ko kanina, nakashoot ha. Bago niyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay niyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami niyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin niyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin niyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!